Magandang umaga mga kapatid. Nagkakasama-sama na naman tayo upang muling purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan siya dahil sa kanyang walang hanggang kabutihan sa atin. Tayo po ay mananambahan at inaasahan ko na kasama niyo ang inyong sambahayan upang buong siglang makiisa sa ating pananambahan. Papasimulan po natin sa opening prayer ni Ate Cynthia at pagkatapos ay ang opening song, pagkatapos ay ang sermon ng inyong pastor, and then ang closing song, closing prayer at mga announcement. So ihanda po ninyo ang inyong sarili at maging kalahok tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos at damhin natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa isang panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan, sa buhay, sa mga patuloy na biyaya na aming nasusumpungan. Salamat po sa iyong presensya sa aming mga buhay dahil patuloy mo kaming iniingatan sa araw-araw ng aming mga buhay. Ngayong umaga kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan, sa aming pagdulog sa iyo, sa aming pagsamba ngayon. Nawa ay patuloy mo kaming linisin sa aming mga kasalanan at pagintapatin mo kami na makadulog sa iyong harapan. Lord, alam po namin na sa gitna ng aming nararanasan ngayon, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa iyo ngayong umaga at ihanda mo ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin ng iyong anak. Nawa Panginoon, patuloy po kami mapagpala ng mensaheng ito na patuloy na gagamitin namin upang gawin naming encouragement sa aming mga buhay, sa pagpapatuloy ng aming mga pang-araw-araw na gawain. Nawa Panginoon, ang iyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa aming lahat at nawa ay ikaw ang aming masumpungan at patuloy na bigyan mo po kami ng pagtitiwala ng malalim na pananampalataya sa iyo upang sa gitna ng aming nararanasan ay hindi kami matakot, hindi kami mag-alala sapagkat alam namin na lagi mo kaming sasamahan. Nawa Panginoon, basbasan mo po kami ng iyong banal na espiritu at nawa ay ikaw ang sumama sa panahon ng aming pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, for is become the kingdom of the Lord and of His Christ and of His
He shall reign, and he shall reign forever and ever. King of kings, forever and ever, and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. He shall reign forever and ever. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. And he shall reign forever and ever. Forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Bago tayo po mag-umpisa ay muli tayong manalangin. Samahan mo po kami, O Diyos, sa pagbubulay ng iyong salita. Naway mabuksan ang aming isip at ang aming kaunawaan upang makinabang kami ng lubos sa pagkaunawa sa mensahe na maririnig namin ngayon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod upang maging daluyan ito. At sana ikaw ang marinig naming nangungusap sa bawat isa sa amin. Alisin mo ang kabalahan ng isip at ibang gawain at sana ay matuon lamang ang aming pansin sa pakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong teksto sa umagang ito ay batay sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 9. Ito po ang sabi. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 9. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na magulinhi Hesukristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa atin sa huling panahon. Na ito ang inyong tong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayan ni Hesus Kristo, na hindi nyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig natin ng kanyang banal na salita. Nais ko lamang po magkaroon muna ng random summary ng naganap sa panahon ng Semana Santa. Ang dalawang pinakamahalagang araw ay ang Biyernes Santo at ang Linggo ng Pagbubuhay. Noong pong Biyernes Santo, ito ay nagsisimbolo ng katubusan ng ating mga kasalanan, para sa lahat ng nagsitanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Linggo ng Pagkabuhay naman ay
simbolo ng pag-asa at pagtatagumpay sa lahat ng kalaban ng kabutihan, na hindi totoong walang saysay ang ating pananampalataya sapagkat si Jesus ay buhay. Ngayon, mababasa natin doon sa Mateo 28, 19-20, yung The Great Commission. Dito yung inihahabil ni Jesus sa kanyang mga alagad ang dapat nilang gawin pag siya ay umuwi na sa kanyang ama. So ito yung pagpapatuloy ng misyon ni Jesus sa pamamagitan ng mga alagad. Pagpapalawak ng kanyang mga misyon na kanyang mga gawain. Kaya ang ibig sabihin nito ay sa pag-alis ni Jesus, bagamat kanya nang napagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan, meron siyang inihahabilin sa mga alagad na tungkulin na dapat nilang ipagpatuloy. Sa ating panahon ay ganun din. Kung ilalagay natin sa ating konteksto ang kasaysayan ng Semana Santa, pagkatapos na ito'y maganap, ay mayroon ding inihahabilin sa atin ang ating Panginoon. Inalala natin at ipinagdiwang ang Semana Santa. Ngunit pagkatapos ng Semana Santa, hindi dapat kinakalimutan na lamang ito na para bang walang nangyari. Dapat yakapin natin yung mensahe na dala ng Semana Santa, lalo ng Biyernes Santo at ng Linggo ng Pagkabuhay. At pagkatapos, kung ano ang bilin sa mga alagad noon, ay siya rin natin gawin ngayon. At ito ay kailangan sapagkat marami pa ring remnants of evil. Marami pa ring natira na mga masasamang espiritu. No? Ang daigdig ay bat-bat pa rin ng kasalanan. The devil is still at work. And so, we cannot stop and be complacent. Nag-o-overtime pa ang mga masasama. Kaya hindi tayo pwedeng huminto, bagkos dapat tayong masigasig na magpatuloy bilang mga mananampalataya. Sa ating panahon, pwede nating sabihin na ang COVID-19 ay isang konkretong halimbawa ng mga napapanahong hamon sa ating kapaligiran. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng magsawalang kibo o mawala ng partisipasyon para malutas ang problemang ito. Hindi lamang dito sa atin, sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ito rin ang panahon para makita natin o malaman natin kung ang COVID-19 ba o ang pandemic na ito ay maglalapit sa atin sa Panginoon o maglalayo sa atin sa Kanya. O kung sasamantalahin natin ang pagkakataon upang lumapit sa Diyos, upang makipagkasundo, o kaya ay maghintay na lamang at bahala na kung ano ang mangyayari. Ang ating talata ay na binasa ngayong umaga ay isa sa mga lectionary text na akma sa ating lahat. At sinasabi nito
o isang pakahulugan dito ay na ang pagyakap at paniniwala natin at pagsasabuhay ng mensahe ng Holy Week sa kabuuan nito, lalo na ang Biyernes Santo at ang Linggo ng Pagkabuhay, ay nangangahulugan ng ating kapanganakan na muli, na tayo ay may panibagong buhay na naghihintay sa atin. Kapag ating niyakap at ipinamuhay ang diwa ng Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay, ito'y nangangahulugan ng muling kapanganakan para sa atin. Isang panibagong buhay at pagsisimula. Ngunit kung ang nakaraang Semana Santa ay isa lamang event o pangyayari na dapat alalahanin at pagkatapos nun ay wala na, next year na lang uli, hindi natin nahahagip o nasasayang ang pagkakataon upang ating maunawaan ng lubos kung ano ang ibig sabihin sa atin ng Semana Santa. Sa mga katwid, mga kapatid, sa pagpapahalaga at pagtalima natin sa mensahe na dala nito, bagamat may mga pagsubok pa rin, ito ay mga pagpapadalisay lamang na katulad ng ginto na dapat magdaan sa apoy. Ngunit, ang higit na mahalaga ay masumpungan tayo, anuman ang sitwasyon, masumpungan tayo ng Diyos sa paraan na ikaluluwalhati niya. Batay sa mga impormasyong aking nabasa at narinig sa mga mapapagkatiwalaan namang sources, para sa akin, yung DOH at iba pang sangay ng pamahalaan, ay very encouraging ang mga datos tungkol sa COVID-19. Na bagamat maaga pang sabihin, ang mga ito ay nagpapakita ng pag-asa na pabuti ang ating kalagayan laban dito. Parami ng parami ang gumagaling kaysa namamatay. Ang mga sinusubukang interventions ay maganda ang resulta. Napakaraming bansa ang kasali dun sa solidarity testings o solidarity trials para sa mga pinag-aaralang baksin o kagamutan. Bagamat hindi pa conclusive na nananalo na nga tayo, there are indications that kung tayo ay susunod sa mga protocol na inilatag o mga at tuntunin na inilatag ng pamahalaan, at kung tayo makikiisa sa bawat isa upang mapuksa ang pandemic na ito, ay malamang papunta na tayo dun sa pagtatagumpay laban dito. So, sana maunawaan natin na kaya mas naghihigpit ang pamahalaan sa mga patakaran ay ito ang isa sa pinakamabisang paraan para mapuksa natin ang COVID-19 situation at hindi ito maging malala. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sabi ko nga ng isang linggo, kailangan maging positibo tayo. Kailangan basahin natin ang mga sitwasyon na may pag-asa. Pero daw tayo na umasa sa mga magic o o mga supernatural na mga pangyayari.
na para mawala ang COVID-19 virus. Alam nyo, ang Diyos naman talaga ay Diyos ng himala. May kantang ganyan at paborito ko yung kantang yan na ang Diyos ay Diyos ng himala. Pero mga kapatid, hanggat maaari ay nais ng Diyos na mangyari ang mga bagay in a natural way. Na ito ay na ang mga bagay ay dapat dumaan sa proseso. Kung masasanay tayo sa mga himala, baka wala tayong asahan kundi maghimala ang Diyos at hindi na tayo magtiwala sa Kanya. Sa Bible ay maraming mga istorya ng himala. Halimbawa ay pinatigil niya ang unos. No. Halimbawa ay nung nilulon ng malaking isda si Jonas. No. At marami pang iba. Ito ay para lamang makita ng Diyos, ng tao, that God is always in control whatever the situation is. Na kahit ang pandemic na ito ay kontrolado ng Diyos at wala tayong dapat ipag-aalala sapagkat nasa Kanyang mga kamay ang kalutasan ng problemang ito. Magtiwala tayo that God is in control. Kaya isa sa mga araw na ito, magigising tayo mga kapatid. I'm sure of that na tapos na ang pandemic at ang magandang malaman ay natapos ito dahil nagtiwala tayo sa Diyos at ginawa natin ang ating bahagi upang ito ay maganap. Hindi lamang tayo nanampalataya, tayo ay sumunod pa sa mga patakarang pinaiiral ng pamahalaan. Ngunit, alam nyo ba kung ano ang lubos kong inaalala pagkatapos ng COVID-19 crisis? Ano kaya ang mangyari sa atin? Tayo ba ay mas magiging mabuting tao o balik sa dati? Alam nyo, pag nasabik tayo sa isang bagay, kahit anong bagay yan, pagkain o ano pa man, talagang pag nagkaroon tayo ng pagkakataon ay parang gagawin natin ang lahat upang muli tayong masiyahan dun sa bagay na kinasasabikan natin. Noong aming devotional Saturday virtual devotion na naming mag-anak ay nabanggit ni Eric bilang siyang tagapanguna na ang problema raw sa atin ay tayo ay reactional, no? Na ang ibig sabihin, lumalapit tayo sa Diyos pag may kailangan, pag may problema, at pagkatapos dating gawin. At pagka nagka-problema na naman uli, ay maalala na naman ang Diyos. Balik na naman sa Kanya. So, paikot-ikot lang tayo sa ganong sitwasyon. Pero ang ating Diyos ay, sabi niya ay isang Diyos na relational. Ang gusto niya ay mayroon tayong relasyon sa Kanya na nagpapatuloy. Hindi panapanahon lang, kundi panghabang buhay. Na
nadadalisay o nag-i-improve by the day. Naalala ko nung tumakas ang mga Israelitas sa Ehipto, for 40 years sila ay gumala-gala sa ilang, at kahit ginagabayan sila na pinangungunahan sila ng David na tapat sa Diyos, hindi sila katulad ni David. Matigas ang ulo ng mga Israelitas at maya't maya ay nababaon sa kasalanan. But it's time na sila ay malalagay sa alanganin. Lagi nilang kukumprontahin si David. And si David naman, bilang kanilang emisary sa Diyos, ay hihingi ng tulong sa Diyos. At mapapagtagumpayan nila ang mga pagsubok. At gano'n ang nangyari for 40 years. Pag kailangan nila ang Diyos, ay sila ay mabuti sa Diyos. At pagkatapos noon, makakalimutan na naman ang Diyos hanggang sa magbalik na naman sa kasalanan at muli na naman silang manunumbalik sa Diyos. Sa ating kasalukuyang karanasan, sana ay matuto tayo sa karanasan ng mga Israelitas. Hindi naman kailangan umabot ng 40 years ang pandemic. Actually, sabi ng mga scholar, malapit na lang yung promised land. Kaya lang, nagpaikot-ikot lamang sila dun sa ilang sapagkat tinatanggihan nila yung paggabay ng Diyos. At tayong mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, mararanasan natin ang katulad na karanasan ng mga Israelitas unless ang maging guide natin, ang maging gabay natin ay ang ating Panginoong Diyos. So dapat sa panahon nating ito, lalo na pagkatapos ng COVID-19 pandemic, at alam ko namang matatapos din ito, ay maging transformational tayo, na ang pandemic na ito ay makapagpabago sa atin for the better, upang kanugdan tayo ng Diyos. At hindi ko na kailangan i-elaborate pa. Kailangang eksaminin natin ang ating mga sarili para malaman kung ano ang naging pagkukulang natin sa Diyos and how we can make things better as a person or as a child of God. Panghuli, siguro naman by this time marami na tayong natutunan sa pandemic na ito. Hindi lamang sa pandemic na ito, kundi dun sa mga nagdaan ng maraming kalamidad sa ating buhay. Merong bagyo, may baha, may lindol, at iba pa. Yun nga lang, itong pandemic na ito ang pinakmal lang. Sana, mga kapatid, ay may natututunan tayo, lalo na sa panahon na may mga malalaking hamon na dumarating sa ating buhay. Ang iba kasi ay masyadong passive o complacent, o kaya yung may bahala na attitude. Yung bang maririnig mo, wala naman tayong magagawa . Ganyan talaga ang buhay.
No? Todo pasa na lang. Sa mga mananampalataya, doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, ang pag-asa nila ay laging nasa Panginoong Diyos. Na kung ano man ang mangyari, lagi tayong nasa kamay ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Magkaganon man, dapat magbukas din ito lalo sa ating isipan na ang ganitong mga pangyayari, oo nga't wala tayong control, pero may magagawa tayo. Na kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Diyos at sumunod sa Kanya, ay may magagawa tayo. Alam nyo, nakakalungkot na maraming tao yung sobra ang expectation sa gobyerno. No? Maraming hinahanap. Pero sa panahon na normal ang sitwasyon, ay napakapalalo sa buhay. Kaunting perang kinita, ipagbibisyo pa. O kaya pagka kumita na ng kaunti, tama na. Maglilibang na, magsusugal, mag-iinuman. At meron ding mga tao na hindi marunong humawak ng pera dahil mas inuuna yung mga load sa cellphone, no, yung data. No, kung minsan makikita mo, bukas ang data maghapon. Samantalang hindi naman ginagamit para sa hanap buhay. Para lamang makipag-chat sa mga kaibigan. No. Bagamat ang teknolohiya ay importante, hindi nito dapat inaagaw sa atin ang napakahalagang panahon na makaniig natin ang ating Panginoon. At gayon din, hindi nito dapat maagaw sa atin yung mga kakayahan na dapat sana ay nai-focus natin sa mga basic na pangangailangan katulad ng pagkain. Kaya alam nyo, yung mga taong masikap, yung mga taong matyagang ginagawa ang kanilang tungkulin, no, kahit sila'y mahirap, no, ay naghihirakit sa gobyerno. Yun nga namang mga palalo, patambay-tambay lang, kasama sa 4Ps, kasama dun sa social amelioration, at malalakas pa ang boses para magreklamo, at siya pa yung number 1 na matigas ang ulo, ayaw sumunod sa mga patakarang pinaiiral. At itong mga pobreng mga pangkaraniwang tao na sumusunod, naghahanap buhay, ngayong dumating ang panahon para sila naman ay humingi ng tulong sa gobyerno dahil sila naman ay tapat na nagbabayad ng tax. Ang iba sa kanila ay hindi qualified, di umano, for some reasons. No. Mga kapatid, hindi ko sinasabing wag tulungan ang mga poorest of the poor. Pero kailangan maging deserving tayo sa mga tulong na ibinibigay sa atin ng pamahalaan. Sapagkat tayo ay mabuting mamamayan. Sapagkat tayo ay talaga namang kailangang tulungan. At hindi pabigat sa lipunan.
Dapat ang COVID-19 pandemic ay magbigay sa atin ng pagkakataon so that we can change for the better, for the glory of God. So that kung sakali mang may mga mabibigat na hamon na dumating sa buhay, hindi lamang with confidence and bravery na mahaharap natin ito dahil nakahanda tayo, but more so kasama natin ang Diyos, dahil kasama natin ang Diyos, siya ay kasama natin. Sabi dun sa Mateo 28:20, I will be with you. Ako ay isa sa inyo sa habang panahon. At yan ang pangako ng Diyos dun sa mga tao na pilit na sumusunod at binibigyan ng karangalan ang Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. And you said that it is time. You tore
Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa araw-araw ng aming mga buhay mula nung magkaroon ng pandemic ay naunawaan namin na wala pala kaming magagawa sa mga malalaking problema na dumarating sa aming buhay. Na kami pala ay vulnerable at helpless. Ngunit salamat dahil may Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng awa at biyaya. Na kahit kami ay hindi karapat-dapat, kahit kami ay paulit-ulit na nagkukulang, ay hindi siya nagtatanim ng galit sa amin. Bagkos binibigyan kami ng pagkakataon, mga pangyayari na magmumulat sa amin na kailangan namin ang Diyos na ito. At ikaw yon, Panginoon naming Diyos. Patawarin mo po kami sa mga bagay na ito. Bigyan mo kami ng pagkakataon upang maging karapat-dapat, at sana ang pangyayaring ito, ang pandemic na ito sa buong mundo, ay magmulat sa amin ng lubusan, ng tuluyan, upang kami ay manumbalik sa iyo ng lubusan. O Diyos, bilang mga mananampalataya, bigyan mo kami ng katapangan upang pangunahan ang pagtulong sa pamahalaan upang puksain ang pandemic na ito. Bigyan mo kami ng kakayanan sa ganun ding dahilan, at bigyan mo kami ng lakas ng katawan upang hindi kami dapuan ng sakit na ito. Pagalingin mo ang mga biktima, tulungan mo ang mga frontliners, hindi lang sa ospital kundi sa lahat ng areas kung saan kailangan ng serbisyo ng mga frontliners. Salamat po sa mga voluntary na pagtulong ng mga NGO, ng mga private citizens, na mga pangkaraniwang tao na ang hangad lamang ay makatulong. Sana po wag kaming maging palaasa lamang, at kung meron man kaming tulong na natatanggap sa pamahalaan, wag naming sayangin sa bisyo lamang o sa mga bagay na hindi naman basic. Marami ang nangangailangan, hindi po dapat masayang ang resources ng pamahalaan, sapagkat hindi namin alam hanggang kailan tatagal ang pandemic na ito. At sana, O Diyos, bagamat ang dalangin namin ay ganap ng mapuksa ito, huwag kaming maging palalo. Tumulong kami sa pamahalaan at naway maging deserving kami sa mga tulong na ibinibigay sa amin ninuman. Tulungan mo ang aming mga pinuno mula sa national hanggang sa barangay level. Turuan mo sila ng pagkakasundo, pagpapakumbaba, katapatan, at ng pagnanais na maglingkod. Para sa aming iglesia, sana'y
kakitaan kami ng mabuting halimbawa bilang mga kaanib at malaman ng lahat na ang aming iglesia ay nakikiisa sa lahat ng alituntunin ng pamahalaan at hindi nagiging karagdagang pabigat sa mga hamon na aming nararanasan. Panginoon naming Diyos, tulungan mo at i-bless ang mga sumapit sa karawan at mga pagdiriwang ng buhay. Marami pa nawang mahalagang okasyon at marami pa nawang kaarawan ang dumating sa kanila. Tulungan mo ang maliliit na bata, ang mga kabataan, ang mga magulang sa kanilang sirkumstansya. Ay sana'y maging kapaki-pakinabang sila sa tahanan, sa lipunan, at ganon din sa simbahan. Dear God, salamat sa pagsisilang ng sanggol ng matagumpay ni Ate Nick Rodas. Sana po'y patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang operasyon at patuloy mong palakasin din ang kanyang baby. At si Jano ay bigyan mo ng katatagan, ng katapangan, ng pananampalataya upang mapanghawakan niya ng lubusan ang pagiging mabuting ama sa kanyang kasisilang na anak at maging mabuting asawa kay Nick. Salamat din sa mga Morty family na nagkaloob ng relief goods. Sana po ay yung mga inabot nito ay o naabutan nito ay maging mapagpasalamat at makita nila na ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ginamit mo lamang ang pamilyang Morte para makarating ito sa mga nangangailangan. Inyo pong tulungan kami sa araw-araw na aming pangailangan. Pakita mo sa amin na napakabuti mo sa pamamagitan ng aming mga pang-araw-araw na karanasan ay patuloy naming na papatunayan na ikaw ay tapat sa aming lahat. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin saan man nandoon, maging sa panahon na kami ay lumalabas upang mamalengke o bumili ng anumang bagay, at sana maging masunurin kaming lahat sa mga patakarang umiiral upang hindi kami makadagdag sa suliranin ng bayan. Dear God, sa pamamagitan nawa ng pagsambang ito ay aming naunawaan ng iyong mensahe sa amin at sana mas maging mabuting mananampalataya kami, lalo na pagkatapos ng COVID-19 pandemic na ito, na marami kaming matutunan upang maging mabuti kaming mga mamamayan. At sa Semana Santa, sana hindi ito isang event o pangyayari na sumasapit lamang upang pagkatapos ay muling makalimutan. Sana ito ay magkaroon ng lingering effect sa amin, manatili ang kahalagahan nito sa aming buhay bilang mga mananampalataya at magkaroon ng aplikasyon sa aming mga buhay. Patnubayan mo po ang mga nasa ibang bansa na mga kapatiran namin sa kanilang kalungkutan doon, aliwin mo sila, at maging sa sakit sa COVID-19, ilayo mo sila at nawa ay manatiling malakas ang kanilang mga pangangatawan. Maraming pong salamat sa iyo. Ang lahat ng ito ang aming panalangin, at salamat sa mga taong nag-contribute ng kanilang talento upang maging matagumpay ang pagsambang ito.
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, sumayin yung lahat ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikisa sa ating gawain sa pamamagitan ng ganitong format ng pagsamba. Inaasahan ko na tayo ay nakinabang lahat at malaya po kayong i-share ang ating video ng pagsambang ito kung makakatulong sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Samantala, kagalakan ko pong ipaalam sa inyo na nanganak na si Ate Nick Rodas at ito po isang lalaki, no? At ang pangalan niya ay maganda, no? Hari, no? Hindi Harry, Hari. So congratulations kay Jano, yung tatay ng baby na ito, at kay Ate Nick. Sana mapalaki nila ang bata sa gabay ng Panginoong Diyos. At nung isang araw din ay nakatanggap tayo ng mga relief goods mula sa pamilya Morte, at bagamat ito ay limitadong bilang ng supot lamang, ako'y naniniwala na malaki rin ang maitutulong ito sa mga nakatanggap. Ipagpaumanhin po na hindi lahat ng gustong makatanggap ay makakatanggap, no? May mga konsiderasyon kami upang piliin kung sino ang makakatanggap kapag limitado po ang mga relief goods. So salamat po kay Ate Estela at sa kanyang buong pamilya. At bagamat wala akong listahan ng kung sino o mga may kaarawan, binabati natin ang lahat ng sumapit sa kaarawan. Pagpalain sila ng Diyos, gayon din ang mga sumapit sa mga mahalagang okasyon ng buhay. Meron pong nagpadala ng halagang 2,000 piso na kaanib natin, at ang sabi niya ay kami na lang daw ni Batsi ang makakaalam. At nais ko namang i-honor yung kanyang pakiusap na yon, pero gusto kong malaman niya na lubos ang pagpapasalamat ng buong DAP, dahil bagamat siya ay nasa malayo ay hindi niya tayo nakakalimutan, at may puso siyang tumulong sa atin. Samantala ang perang yon ay unti-unti nating ginagamit sa mga relief efforts at saka sa mga social concern endeavors ng ating iglesia. Sa ngayon, walang pumapasok na pera sa ating iglesia, kaya walang laman ang ating kaha. Gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil napakabuti niya. Tunay na kahanga-hanga ang pagkilos niya sa buhay ng DAP. Kaya sa lahat ng tumutulong, maraming pong salamat sa inyo. At salamat din doon sa ating mga panauhing umawit ngayon. Yung unang awit ay sama-samang pag-awit ng aking kamag-anak, kaibigan, at ng iba pang
mga magaling kumanta. At yung isa pang awit ay duet naman ang dalawa kong magagandang pamangkin. Yung mas bata si Patricia at yung hindi gaanong bata ay si Michelle, no? Si Attorney Michelle Suarez Baluis, no? So salamat sa kanila, pagpalain sila ng Panginoong Diyos, at sana ka-request ulit tayo sa kanila ng mga panibagong awit sa mga susunod na pagkakataon. Yan lamang po, at umanda tayo sa isa pang devotional activity sa darating na Miyerkules. Magandang umaga po ng Linggo sa inyong lahat. Amen.